Magandang araw sa'yo. Kung gusto mong mabilis na masilip yung mga nagawa ng mga naging pangulo natin, no? Mula kay Aguinaldo hanggang kay Bongbong Marcos. Oo. Nandito tayo para dyan. Hihimayin natin yung mga sources mo tungkol sa mga flagship projects nila. Alam mo, yung sa infrastructure, ekonomiya. At paano to nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng Pinoy? Exactly. Ang goal natin, bigyan ka ng quick but solid historical overview, focusing sa nation-building efforts at syempre kung paano ginamit yung pondo ng bayan para ito sa ating mga kabataan at curious listeners. Sige, simulan na natin. Sige, tingnan natin yung mga iniwang marka ng bawat administrasyon. Lalo na yung mga proyektong hanggang ngayon napapakinabangan pa. Pati na rin, syempre, kung paano nito na-shape yung Pilipinas ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe for more contents like this. Okay, unahin natin si Aguinaldo. First Republic. Bale, ang focus niya noon, syempre pagbuo ng gobyerno at military, no? Nasa gitna kasi ng gera. Oo, talagang survival mode. Kailangan ng pondo, kaya nag-issue pa sila ng sariling pera, umutang para sa revolusyon. Tapos, pagdating kay Quezon sa Commonwealth era, dito parang mas nakatutok na sa nation building. Yung mga kalsada, ospital, paaralan. Pati yung pagplano ng Quezon City at yung National Development Company. May social justice program din siya, di ba? Oo, importante yung pundasyon na sinubukang itayo. Yung mga infrastructure ni Quezon, naging basehan yan ng modernisasyon kahit na antala pa ng World War II. Tama. At yung social justice program niya, parang early attempt yun sa land reform. Dito pa lang, makikita na yung balancing act, no? Pagpapaunlad versus budget. Yes. Tapos, pagkatapos ng giyera, sina Osmeña at Roxas. Siyempre ang focus, pagbangon, reconstruction, pagkumpanya ng mga nasira. Natural lang yun. Then si Quirino, importante yung ginawa niya, yung Central Bank of the Philippines, 1949. Oo. Para sa sarili nating monetary policy. Sinimulan din niya yung import substitution, di ba? Para suportahan ang local industries. Oo. Tapos nag-focus din sa rural development, pati yung SSS, Social Security System. Malaking bagay yun. Malaki. Ang central bank, napakahalaga niyan. Kay magsasay naman, kitang-kita yung focus sa masa, no? Sa kanayunan. Oo, yung EDCOR para sa land settlement, pagdevelop ng mga baryo, modernong pagsasaka, yan din yung nakatulong sa paghina ng Hawk Rebellion. Nakakonekta talaga siya sa masa. At na-manage niya rin yung utang. Yung debt to GDP ratio, relatively low pa noon. Tama. Sumunod si Garcia, ano nga ulit yung policy niya? Yung Filipino First Policy. Yun. Inuuna yung mga negosyanteng Pilipino. Tapos kay Macapagal, ang highlights yung Land Reform Code ng 1963. Oo, at yung paglipat ng Independence Day sa June 12. May economic aspect din dyan, yung peso devaluation. Malaki ang epekto nun sa utang. Oo nga. Magkaibang diskarte sa ekonomiya, no? Protectionism ni Garcia versus yung liberalization attempts ni Macapagal. May kanya-kanyang epekto yan sa local businesses at sa foreign exchange natin. Okay, moving on. Si Ferdinand Marcos Sr. naman, hindi maikakaila. Ang dami talagang infrastructure projects. Oo, yung Cultural Center, Heart Center, San Juanico Bridge, LRT-1, PICC. Ang dami. Sa agrikultura, may Green Revolution at Masagana 99. Pero eto na, kasabay nito yung mabilis na paglaki ng utang ng Pilipinas. Grabe yung paglubo. Umabot yata ng 395 billion noong 1986. Dito na papasok yung tanong, ano ba yung cost ng development na to? Oo. Kasi maraming nakatayong struktura pero kasabay yung utang, tapos yung mga issue pa ng cronyism, lalo na nung martial law. Yung Bataan Nuclear Power Plant, malaking example yan. Bilyones ang ginastos pero hindi napakinabangan. Tapos nagpabigat pa lalo sa utang natin. Hay, pagbalik ng demokrasya, si Cory Aquino, ang focus niya pag-restore ng democratic institutions at sinimulan yung CARP. Comprehensive Agrarian Reform Program.
Sinubukan niyang ayusin yung fiscal situation kahit ang laki ng minanang utang. Mahirap yon. Mahirap talaga. Tapos si Ramos, itinulak niya yung Philippines 2000, nagbukas ng ekonomiya sa telecom, banking. At gumamit ng BOT scheme, yung Build, Operate, Transfer, para sa infra projects. Importante yan. Oo, at nakaranas pa ng budget surplus. Bumaba rin yung poverty rate noon. Yung economic reforms niya, naka-attract talaga ng foreign investments, nakalikha ng trabaho, tapos yung social reform agenda niya, tinarget yung pinakamahirap na probinsya. Maganda yung naging epekto sa ekonomiya noon at na-maintain niya yung debt-to-GDP ratio. Then si Estrada, yung ERAP para sa mahirap program niya. Pero mabilis din lumaki ulit yung utang sa panahon niya. Oo. Tapos si Arroyo naman, pinagpatuloy yung infra, no? Yung NLEX, SLEX improvements, yung nautical highway. Oo. Nakinabang din ang ekonomiya sa malakas na OFW remittances, pero naharap din siya sa fiscal crisis. Kaya tinaas yung VAT, pero interesting yung effect ng OFW remittances nun. Parang naging buffer ng ekonomiya. Despite the global crisis, bumaba pa rin yung poverty rate, partly because of that and infra spending. Kay Noynoy Aquino naman, ang tagline, Daang Matuwid. Pinalakas yung PPP, Public-Private Partnership Program. Inalawak din yung 4Ps, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Milyong-milyong pamilya ang natulungan nun. Tama, nandyan din yung K-12 program at RH Law. At sa utang, siya yata yung may pinakamabagal na paglago. Bumaba pa yung debt-to-GDP ratio. At bumaba rin ang poverty rate. Malaking social program talaga yung 4Ps. May direct impact sa poverty. Yung PPP naman, nag-invite sa private sector like sa Mactan Cebu Airport expansion. Okay, si Duterte, sumikat talaga yung Build, Build, Build program niya. Grabe yung mga projects, subway, expressways, airports, tulay. Ang dami niyang trabahong na-generate noon sa construction, mga 6.5 million jobs daw. May Universal Healthcare Act din. Pero eto na naman, kasabay nito, malaki yung itinaas ng utang ng bansa, lalo na dahil sa pandemya. Umabot sa 13.42 trillion yata. Sumipa rin yung debt-to-GDP ratio. Oo, pinakamalaking infra push nga yon in recent history. Pero yun nga, yung fiscal challenge. Ang laki ng ginastos at inutang. Balance talaga. At ngayon, kay Bongbong Marcos, tuloy pa rin yung focus sa infrastructure. Build Better More naman ang tawag. Target din ang digital transformation, modernisasyon ng agrikultura at renewable energy. Pero yung utang, as of 2024, nasa 16 trillion na mahigit. Mataas pa rin yung debt-to-GDP ratio. Oo, so makikita natin yung pagpapatuloy ng mga nasimulan, lalo sa infra. Ang challenge ngayon ay yun nga, paano ipagpapatuloy ang pag-unlad habang minamanage yung utang ng bayan. Ang target yata is mababa below 60% ng GDP. So, ano tong lahat para sa iyo na nakikinig? Mula sa simula hanggang ngayon, bawat presidente may iniwang legacy sa kalsada, tulay, ekonomiya, serbisyo. May mga tagumpay. Pero laging may kaakibat na hamon, lalo na sa usapin ng pondo at utang. Parang cycle eh. Oo, parang cycle. Ang mahalaga siguro makita mo yung pattern, no? Yung cycle ng pagtatayo, pamamahala sa ekonomiya. At kung paano ito directly or indirectly nakakaapekto sa buhay mo, sa buhay nating lahat na Pilipino. Tama. At iwan namin sa iyo itong tanong. Sa lahat ng proyektong nabanggit natin mula noon hanggang ngayon, alin kaya ang pinaka-nararamdaman mo sa pang-araw-araw? At bakit kaya mahalaga na patuloy nating sinusuri, inaalala yung mga nagawa at hindi nagawa ng mga namuno sa atin? Magandang pag-isipan yan. At sa pagtatapos ng ating makasaysayang paglalakbay, malinaw ang isang bagay. Bawat presidente may iniwang marka. Mabuti man o hindi, ang mga proyekto nila ang humubog sa Pilipinas na meron tayo ngayon. May nakatulong, may kontrobersyal, pero lahat may ambag sa kasaysayan. Pero ang tanong, kaninong proyekto ang tunay na bumago sa buhay mo? Comment mo, kabida. I-click mo na ang subscribe kung gusto mo pang mas malaman kung sino ang tunay na may ambag sa pag-unlad ng bansa. Hanggang sa muli, mga kabida,